Sa mga may Bible sa Exodus 33 verse 7, ito po yung sinabi, Moses used to take the tent and set it up outside the camp at a distance from the camp, and he called it the tent of meeting. When anyone sought the Lord, he would go out to the tent of meeting, which was outside the camp. So, ang title po ng pag-aaralan po natin ay Jesus Christ is all we need. So, sabi po doon, at naglagay ng tent of meeting o isang toldang tipanan si Moses sa labas po ng kampo. So, ito po yung overview ng tent of meeting. Makikita niyo po dyan, ang sabi po doon sa binasa po natin, sa kanilang paglabas magmula kasi sa Ehipto, nung lumabas po sila sa Ehipto, every time na may problema po ang mga tao, pumupunta po parati sila kay Moses. Kaya naririndi na si Moses sa paulit-ulit na ginagawa po ng mga tao, kasi si Moses po ang takbuhan po nila. Kapag may complaint, kapag may hinanakit sila sa Diyos, kapag may gusto silang malaman sa Diyos, kay Moses po sila tumatakbo. Kaya ang sabi ng Diyos, gumawa ka ng kampo, gumawa ka ng isang tent of meeting. Ang tent of meeting is also called tabernacle or sanctuary. Okay? So ano po ba yung purpose po ng tent of meeting ayon sa binasa po natin? Ang purpose, when anyone sought the Lord, he would go out to the tent of meeting, which was outside the camp. So ito pong tent of meeting was outside the camp. Kailangan lumabas po sila sa kanilang kampo at pupuntahan nila. Ano man ang issue na gusto nilang malaman patungkol sa Panginoon, ano mang problema po nila, sila po'y pupunta po sa tent of meeting. Malinaw po ba? Malinaw po. Okay? Ito po yung itsura ng loob po ng tent of meeting. Sabi ko sa inyo kanina, may dalawang bahagi yung loob ng tent of meeting. Magmula sa kurtina po na ito. O napunit yung kurtina para makita natin yung loob doon. So, ito po yung holy place. Okay? Nandyan po yung tinatawag po na lampstand o sa Hebrew word ay menorah. Okay? So, lampstand po yan o ilawan. 7 lampstand po yan. 7, yan o. 7 ilawan. Sa table po na ito, table and loaves, may bread po dyan. May incense altar. Yung pinakaloob-looban, tinatawag po na holiest of holy. Andito po yung presensya po ng Diyos. At nandito po yung Ark of the Covenant na pinagawa ng Diyos. So the holiest of holy, ang nakakapasok lang po dyan ay yung malinis at banal po na saserdote. Okay? So kapag nagkasala po yung mga tao, pag-o-offer po sila ng hayop, papatayin doon sa labas ng tent of meeting, at yung nagkasala, kung ako po yung nagkasala, magsisisi ako sa aking kasalanan, ako po yung papatay. Ito po yung lamb. Okay, lamb, kordero. Papatayin ko habang ako'y nagsisisi para yung kapatawaran sa aking kasalanan, para yung kabayaran ng kasalanan ginawa ko mapunta doon po sa hayop. Malinaw po. Kasi po, ang sabi po, for the wages of sin is death. Para hindi ako mamatay, yung hayop ang mamatay. So, pinupunta doon yung kabayaran ng kasalanan sa hayop. Ang tawag po dito ay animal sacrificial offering. So, papatayin, pupunta po yung saserdote, yung pinaka-high priest. Dala-dala niya, isasalok niya sa isang mangkok yung dugo na nabuhos, na magmumula po doon sa tupa o sa lamb. At kukunin niya at i-sprinkle niya. Magiging mediator siya doon sa nagkasala na tao. Bakit kailangan po ng dugo? Kasi ayon sa batas po ng Diyos, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung walang pag-ububo ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. So ito po isang temporary provision na binigay po ng Diyos habang hindi pa nagaganap yung kanyang plano, once and for all sacrificial offering. Isang sacrificial offering na lamang ang magaganap. Amen? Habang hindi pa ito nagaganap, habang hindi pa
tao ang Diyos para ialay yung kanyang buhay. Ito po ang i-provide ng Diyos sa kanila. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Hebrews chapter 10, ito po ay shadow of the things to come. Sa Old Testament, this is the shadow of the things to come. Ito yung mangyayari sa mga bagay sa hinaharap. Malinaw po ba? Ano po ba yung use of the tent of meeting? Yung tent of meeting, number one, it is a meeting place between God and man. It is a place where people of God can offer animal sacrifices for sin offering. Ito ay lugar na kung saan pwede silang mag-offer ng animal sacrifices para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. At ang pangatlo, ito ay dwelling place of God. Ito ay temporary dwelling place o tirahan po ng Diyos. Okay? Ngayon, nakita ni David, lumipas ang maraming panahon, palipat-lipat yung mga Israelita. Nakita ni David, abay, ang Diyos nakatira sa isang tent lamang, samantalang ako'y nakatira sa isang palasyo. Sabi ni Haring David, igagawa ko ang Diyos ng isang templo na maganda. Sabi niya, ito na ay magiging concrete, hindi na ito palipat-lipat. Pero iba ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, hindi si David ang gagawa, kundi yung kanyang anak po ang gagawa. Nakukuha niyo, nasusundan niyo po ba ako? Yung kanyang anak ang gagawa. Bakit? King David charged Solomon to build the temple. 1 Chronicles 22:6-8. Ito po yung sinabi. Then he called for Solomon his son and charged him to build a house for the Lord God of Israel. And David said to Solomon, my son, as for me, it was my mind to build a house unto the name of the Lord my God. But the word of the Lord came to me, saying, thou hast shed blood abundantly and hast made great wars. So hindi daw si David ang gagawa ng templo kasi maraming dugo ang dumana sa kamay po ni David dahil siya po ay isang warrior. Dahil siya ay nakilaban, maraming digmaan siyang sinuong. Kaya hindi po siya ang gagawa. Ang gagawa ng templo ng Diyos na balak ni David ay si King Solomon. So ito na yun. King Solomon built the temple. And it came to pass, Solomon had finished the building of the house of the Lord, and the king's house, and all Solomon's desire, which he was pleased to do. So tatlo yung kanyang ginawa. Yung house of the Lord, yung king's house, yung bahay ng hari, at lahat ng mga bahay na sa kanya ay kinakalugod niya. So, gumawa siya doon ng marami pang bagay. Okay? So, ito po ngayon po yung overview of the first temple and details. Ito na ngayon yon. So, ganon din ang sukat, ganon din ang height, width, lahat. Ganon din ang arrangement. So, tandahan niyo po ito. Okay? Next slide. I-discuss ko po sa inyo kung ano yung meeting place between God and man in the New Testament. Sacrificial lamb, high priest, dwelling place of God, lampstand, light, showbread or bread, veil or curtain, blood sprinkled at the mercy seat, or unheavenly judge. Sino ba o ano ba ito sa panahon po natin po ngayon? Okay? The name of God will be in the temple forever. Ang sabi ng Diyos, ilalagay niya ang kanyang pangalan yung sa kanyang templo forever. Sabi po sa 1 Kings 9:3, and the Lord said unto him, I have heard thy prayer and thy supplications that thou hast made before me. I have hallowed this house which thou hast built. I will to put my name there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually, magpasawalang hanggan. So I will put my name there forever. Saan yun? Sa templo po ng Diyos. Pero may nangyari. Si Solomon na pinagbawalan ng Diyos na makipag-asawa sa mga Amonita, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga ibang lahi, maliban sa Israelita, yung mga
yung mga Canaanites, yung mga Perizzites, yung mga lahat po ng lahi ng Canaanites. Amen? Dahil nagkaroon siya ng 700 wives. Sabi ng Diyos, huwag kang mag-asawa sa kanila. Pero nag-asawa siya, 700 wives. 300 na babae, magkano ilan lahat yun? 1,000. Grabe, ano? O kaya yung iba na mga babaero, ginagamit na isang depensa. Pagka sila ay nasusuko, ay bakit si Solomon? Kapag pinabaghaginan mo sila ng salita ng Diyos, kinukuha nila si Haring Solomon. O di ba si Solomon pinili ng Diyos? O tama yun. Kaya lang nireject din siya ng Diyos. Kasi nung nag-asawa siya ng marami, ito yung sinabi ng Diyos sa kanya. The kingdom of Solomon was torn down. So the Lord told Solomon, because you have done this, I haven't kept my covenant and statutes that I commanded you. I'm going to tear the kingdom from you and give it to your servant. Ibibigay ko ang kaharian sa iyong alipin. Ang napunta sa servants po ni Haring Solomon ay ang 10 tribes of Israel. So, ang 10 tribes ay nawala sa mapa. At hindi na po matrace ngayon kasi nag-asa-asawa sila ng ibang lahi. Ang naiwan lang kay Haring Solomon na lahi ay ang lahi po ni Judah at ng Benjamin. At sila po yung nakatira po sa Jerusalem. Sila yung nakatira sa Jerusalem. Kaya nga, ang tawag sa kanila ay Judaism. Nakuha niyo? From the tribe of Judah, doon nag-umpisa yung salitang Judaism. At ang tawag sa tao ay Jew. Ang lahat ng mga tao na nakatira ngayon sa bansang Israel, ang tawag sa kanila ay Jew. Okay? Judaism ang kanilang religion. At nandun po sila sa Jerusalem. Okay? Following the fall of Solomon's reign as king of Israel, his palace and the first temple that he built was destroyed and burned to ashes. Okay? Ito na po yan. 2 Kings 25 verse 8. On the 17th day of the 5th month, which was during the 19th year of King Nebuchadnezzar's reign as king of Babylon, captain of the guard Nebuzaradan, as servants of the king of Babylon arrived in Jerusalem and set fire to the Lord's temple, the royal palace, and the houses in Jerusalem. He even incinerated the lavish homes. So yung lahat ng ginawa po ni Haring Solomon, the house of the Lord, yung house of the king, and all the houses na binet ni Solomon, sinira lahat ni guard Nebuzaradan sa utos ni King Nebuchadnezzar. At yan po yung first destruction of the first temple and first exile of the Israelites. Nagkawatak-watak po sila. Napunta po sila sa Babylon na tinagurihan ngayon, kung hindi po ako nagkakamali, sabi nila ay ang bansang Iraq. Nasusundan niyo po? Malinaw po ba? Okay. So, nasira na. So, nagkaroon ngayon ng rebuilding of the second temple. Okay, pakinggan niyo po kasi napaka-importante po nito sa ating pong kaligtasan. Napaka-importante. So, rebuilding of the second temple. 2 Chronicles 36, 22 to 23. During the first year of Cyrus, king of Persia, in fulfillment of the message from the Lord spoken by Jeremiah, the Lord prompted Cyrus, king of Persia, to make this proclamation throughout his entire kingdom, which was also released in written form. Ano po ba yung proclamation niya? An statement from Cyrus, king of Persia. All the kingdoms of the earth have been given to me by the Lord God of heaven, and He specifically charged me to build a temple for Him in Jerusalem, which is in Judah. So yung Jerusalem is in Judah. Therefore, who among the Lord's temple trusts in his God?
whoever among this group wishes to do so may travel to Jerusalem. Kaya nagpalabas po si Haring Cyrus, King Cyrus of Persia. At ang Persia, ayon sa mga Bible scholars, o kung ititrace po natin, ay ito po yung bansang Iran. Persia. So napakahalaga po ng papel po ng Iran noon. Dahil siya po, si King Cyrus, ang nag-command para i-rebuild po yung Second Temple. At nagpresenta po sila si Zorobabel. Andun po sila Haggai. Nandun po sila Nehemiah. At sila po, nirebuild po nila yung Second Temple. Second Temple po tayo ha. Sa Second Temple, ito po yung familial events na patungkol po kay Jesus Christ. Sa Second Temple, it is in the Second Temple where Jesus was dedicated. So napaka-importante po ito kasi mawawasak. So kailangan makapasok muna si Jesus Christ na i-dedicate siya o makakapasok muna siya sa templo bago mawasak po ito. Okay? Pangalawa, it is the Second Temple where Jesus taught even as a boy. Dito po siya nagturo sa Second Temple. Nung siya po ay isang bata pa. It is in the Second Temple where Jesus drove away the merchants, for they made the temple a marketplace. Ito po yung pagkakataon na pinagbabalibag ng Panginoong Jesucristo, yung mga tables na mga naglalako, maglalako ng mga kalapati, ng mga hayop, ginawa daw nilang marketplace, yung dwelling place of God. Kasi yung temple is a dwelling place of God. Andiyan po ba tayo? So, yan po yung tatlong event. Ngayon, ang destruction of the Second Temple was prophesied by Jesus. Sabi po sa Mateo 24, 1 and 2. Kapag sinabing Mateo 24, dito po nakapaloob ang tanong ng mga apostoles, kailan ka muling babalik at kailan ang katapusan ng mundo? Dito po nakapaloob. Okay, kailan ka babalik at kailan mangyayari ang katapusan ng mundo. So sabi ni Jesus Christ ay ito, Mateo 24, 1 and 2. As Jesus left the temple walking away, his disciples came up to him and pointed out to him the temple buildings. He told them, "You see all these things, don't you? I tell you, all of you, with certainty, there isn't a single stone here that will be left standing on top of another. They will all be torn down." Sabi ng mga apostoles sa Panginoon, kita nyo Lord, yung templo, ang ganda. Sabi ni Jesus Christ sa kanila, sinasabi ko sa inyo ng may kasiguruhan, ang templong iyan ay guguho at walang bato na papatong sa kapwa bato. So nagkaroon po ng destruction of the Second Temple. Ayon sa Wikipedia, much as Babylonians destroyed the first temple, the Romans destroyed the Second Temple and Jerusalem in 70 CE o Common Era as retaliation for an ongoing Jewish revolt. The Second Temple lasted for a total of 585 years o magmula 516 BCE to 70 CE. At ang nagwasak po niyan ay si Emperor Titus Vespasius Flavius. Amen? Si Emperor Titus. Kilalanin pa natin si Emperor Titus. Titus burned the entire city of Jerusalem, including the Second Temple. He killed thousands of Jews, crucified them, and some were brought to Rome as a trophy. In Rome, they were forced to fight their gladiators, and others were fed to the lions for amusement in their Colosseum. The Romans came and destroyed Jerusalem, 70 AD, burned down the Second Temple. Only the hotel or the Western Wall remains to this day, and deported the Jews as slaves across the Roman Empire. It was the second Jewish exile. Since the Roman Empire was so large, the Jews were scattered across the world.
Rome renamed Judea as Syria, Palestina, where we get the modern word Palestine. Amen? Doon po nagmula yung Palestine. Pinatay ni Titus, kinuha niya yung mga Jew, dinala sa Rome, pinahirapan at pinapatay dahil napakarami nila na scatter po ang mga Jew. At mayroong napunta po sa Germany. At sa panahon po ni Hitler, 6 million Jews ang kanyang pinatay. Yun yung tinatawag po na Holocaust. Pero sabi nila, kaya nga daw nila nilalabanan ang Israel dahil sa pag-occupy niya dito. Dahil hindi naman siya taga riyan. Bakit siya nandyan? Sabi ng mga napakaigaw ko, nakita ko sa Facebook, kayong mga bias na mga media, tingnan nyo yung mapa. Noong 1948, walang bansang Israel. Ang nakalagay ay Palestine. Yun ang sabi nila. Kung magpapanonood ka. Ngayon, kung hindi mo alam ang istorya, madidisip ka. Yun pala, sila yung nauna. Isang preba na sila ang first occupier ay ang Western Wall. Pakita mo, sister. Yan ang Western Wall. Archaeological evidence. Nandyan. Western Wall. Kay Haring David yan. Yung binag ni Solomon, the King's House. Yan yung naiwan. Yan na lang yung naiwan. Yung second temple nung giniba, hindi na nila makita kung nasaan. So, gusto ko lang prebahin sa inyo, may archaeological evidence na mga Israelita ay hindi po occupier. Hindi po sila occupier, nandiyan ang preba. Ito po ay prophecy fulfilled sa Deuteronomy 28:63-34. You will be uprooted from the land you are entering to possess. Then the Lord will scatter you among all nations from one end of the earth to the other. Dahil sa katigasan po ng kanilang ulo po noon. The prophetic return to Israel and the third temple prophesied in the Bible. So may propesya na kung saan mag-regather na naman po sila. Sa Amos 9:14, ito po yung sinabi, I will bring back my exiled people, Israel. They will rebuild the ruined cities and live in them. Okay? So, yung mga exile, yung mga napunta sa ibang bansa, mag-gather sila muli. Marami pong verse and chapter po yan. Amos lang po ang nilagay ko. So, noong 1948, na-establish ang State of Israel, nirecognize ng Amerika, nirecognize ng Russia, at nirecognize ng buong United Nations. Nag-member sila ng United Nations noong 1949. So natupad yung prophecy sa Amos 9:14. Okay? So bumalik sila kasi may right kasi sila eh. May basihan po kasi sila. Kaya yung sinabi ko po kanina, yung archaeology. Pero yung rebuilding of the third temple ay wala pa. Kaya lang, the Jews have already completed an architectural plan for rebuilding the third temple. Pero hindi na kailangan i-rebuild. But there is no need to rebuild the third temple. Bakit? Noong ang ating Panginoong Jesucristo, sabi ko nga kanina, pinagbabalibag niya. Nakita niya yung Temple of God ay ginawang marketplace. Kanyang pinagbabalibag. Dinrode out niya yung mga nagpapalitan ng barya, money changer. Yung pinalabas niya silang lahat doon sa templo. Tinanong siya ng mga Pariseo, anong karapatan mo para gawin iyan? Sabi ni Jesus Christ, John 2:19-21, Jesus answered and said unto them, destroy this temple and in 3 days I will raise up. Then said the Jews, 46 years. In 46 years was this temple in building, and will thou raise up in 3 days? Verse 21, but he, Jesus, speak of his body, the temple. Yung
Yung katawan niya ang kanyang tinutukoy. Sabi ko noon, nung ako'y nagbabasa po ng Biblia, bago pa lang akong Christian, pero puspos po ako ng Spirit of God. Sabi ko, Lord, nasaan yung pangako mo na yung sinabi mo, you will put your name in the temple forever and ever. Hindi pala si Haring Solomon ang nagbigil ng third temple. Kasi sabi po ng salita ng Diyos, sabi po ni Haring David, hindi nananahan ang Diyos sa templo na ginawa ng kamay ng tao. Nananahan ang Diyos sa templo na ginawa niya. At ang sabi ng salita ng Diyos sa Hebrews 10:5, I have prepared a body for you. Yung body ng ating pong Panginoong Hesus, yung temple of the living God. So hindi na kailangan i-repeat ang third temple. Kilalanin pa natin, Jesus Christ is now the temple or the meeting place between God and man. Sabi po diyan, 2 Corinthians 5:19, to wit that God was in Christ. Ang Diyos ay na kay Kristo, nasa loob ni Kristo. So, kapag lumalapit po tayo kay Kristo, nakikipag-meeting place po tayo po sa Diyos. Sabi po diyan, reconciling the world unto Himself. Ano pa? According to the flesh, Jesus Christ becomes the meeting place and the mediator. There is one God and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. O sabi diyan, the man. Ang tinutukoy po diyan kapag sinabing the man, the flesh, meeting place po siya. Siya yung nagiging mediator ng tao. Yung pagkakatawang tao ng Diyos. Yung katawan, yung flesh. Andiyan po ba tayo? Ano pa? Jesus Christ is the sacrificial lamb offered as sin, offering for sinners. Sabi po ng John 1:29, behold, the Lamb of God who takes the sins of the world. Nung makita siya ni John the Baptist, sabi po ng 1 Peter 1:19, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. So siya na yung Lamb of God. Hindi na kailangan mag-offer sa temple. Hindi na kailangan i-rebuild yung temple kasi in-offer na niya yung kanyang katawan. Ano ba? Jesus Christ is the high priest that enters into the holiest of holy of the temple. Hebrews 4:14-15 saying that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God. Okay? Let us hold fast our professions, for we have not obtained a high priest which cannot be touched with the feeling of the infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Hindi siya nagkasala. So hindi katulad siya ng high priest na nagkakasala. Eh ano pa? Sana yung the Jesus body is the temple of the dwelling place of God. Sabi po sa Colossians 2:9, for in Him Jesus dwells all the fullness of the Godhead bodily. So yung Godhead nasa Kanya kasi siya yung temple o dwelling place of God. Ano pa? Sabi ni Jesus Christ, yung binasa po natin po kanina, but Jesus speaks of the temple of His body. The lampstand placed inside the holy place of temple points to Jesus Christ as the light of this world. Sabi ni Jesus, then speak Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. So yung lampstand na nandun sa holy place, si Jesus Christ pa rin daw po iyon. Okay, nagre-representa sa lampstand. Okay, so Jesus Christ is the bread of life placed on the table inside the holy place of the temple. Sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. Ano pa? The flesh of Jesus was the veil torn so that we can approach God with boldness. Number 8, the blood of Jesus is the blood sprinkled at the mercy seat of God to redeem us unto eternal glory. Hindi na yung dugo ng hayop, yung dugo na ng Panginoong Jesucristo. Ano pa? Jesus Christ is the heavenly judge that receives the sin offering and rewarder of those who repent of their sins. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad.
Revelation 22, 12 to 13, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita, at dyan nasa kalangitan na po siya sa panahon po yan. Siya po dyan ang maghuhusga po sa atin. Siya po yung heavenly judge. So, ibig sabihin, yung plan of tabernacle, siya na lahat yon. Siya yung tent of meeting, siya yung meeting place between God and man, siya na yung dwelling place of God, siya na yung menorah, siya yung lampstand, siya na yung bread, siya na yung high priest, siya na lahat. Wala na tayong hahanapin pa. Palakpakan po natin po ang Diyos. So, conclusion na po tayo. So, you see that Jesus is actually the completeness or completion of the tabernacle plan of God. He is all we need to obtain salvation and spiritual blessings. He is all we need to be rescued from this evil and troublesome world. He is all we need to escape from the wrath of God that is about to be poured upon the unbelieving. Kapag nagkaroon na ng rapture day, kukunin ng Diyos yung mga mahalaga sa Kanya na nagmamahal sa Kanya. Kasi ang pagkakasalan lang ng Diyos, yung iglesia na nagmamahal sa Kanya. Kukunin niya. At yung mga maiiwan dito, God will pour out His wrath kasi ginawa na ng Diyos ang lahat, ngunit hindi pa rin po sila nakinig. Okay, nasa conclusion pa rin po tayo. Basahin po natin. Revelation 1, 7 to 8. Look, He is coming in the clouds. Every eye will see Him, even those who pierce Him. Pati ng mga nagpapok sa Kanya, makikita siya. Okay? And all the tribes of the earth will mourn because of Him. So be it. Amen. At ang lahat ng tribo, ang lahat ng nasyon ay iiyak sa pamamagitan niya. I am the Alpha and the Omega, declares the Lord God, the one who is, who was, and who is to come. Who is coming? Sino ay darating? Panginoong Jesucristo. Sabi niya, the Almighty. So kung may verse na si Jesus Christ sinasabi niya, He is Almighty, ay dyan po yan sa Revelations 1, 7 to 8.